massive hit Friday. We hope you will have time to regroup and breathe this weekend. But first, we bring you today's very latest headlines. Ako po si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera. Hindi tatakbo, hindi tatalon para patunayang buhay pa. Hindi na kailangang magbuhat ng sako ng bigas para magpamalas ng lakas. Dahil isasahin ko na agad para kainin ng wagas. Who needs proof of life when you've got afternoon delight? Partner. Oh. Ano na ngayon? 17th of April. April 17, ano? Ang bilis, ano? Ang bilis. Ba't ang formal na itsura natin ngayon? Talaga ba? Oo nga, medyo match na naman tayo. Ikaw kulay bareta ng sabon, panlaba. Ako, Ikaw ano? hindi ko alam eh. Ano bang kulay yan? Ang ganda I like the Salamat. color combo today. But okay, it is a Buti na lang, Friday. hindi pwede mag-shorts. Pwede mag-shorts. Pag Friday. Pero kasi Friday, no? Kasi Oo. may... Next time na, try mo yun. Di ba ginagawa ng mga ibang NBA players yun? Si Lebron. Oh, yung Diba? suit pero shorts ang partner. Nakita mo tuloy. Ano? Goat. Anong plano mo this weekend? Meron kaming photoshoot tomorrow, pero mamayang gabi sa La Union kami. Opo, DJ set, all vinyl DJ set sa Peppercorn Bar. Shocks, nakakaingit. Sa San Juan, La Union. Gusto mo sumama? Gusto ko, meron akong appointment bukas. Baduy! I know, right? Oo. Father Joffrey, hello. Father Joffrey, baka naman Kita pwede. tayo bukas. Gagawa akong excuse letter para kay Father Ako, Joffrey. all day yung appointment ko. But, Sa mga taga-Elio, Peppercorn Bar later. All vinyl set. Bukas si Diego Mapa, so mga Tarsius Boys nandun po. Wow. All vinyl selection. Kung mahilig po kayo sa sounds, sa masarap na cocktails, at sa tunog plaka. nakakainis dinidescribe mo pa lang, nakakaingit na. Oo nga. Sounds excited. Hindi, pero para sa'yo, hindi ako tatambay sa beach. Bakit? Para hindi ako masyado mainggit? Oo, para hindi kita isipin na ano kaya ginagawa ni Denise Tan ngayong 2 a.m. Oh, sige. Alright. Okay, sige. Let us know as well kung anong plano nyo this weekend. Kung kayo ba'y magpapahinga, maghahabol sa inyong mga plano with your family, or you're just getting ready for a brand new week. Sige, pag-usapan natin yan maya-maya lang. So we now go to our headlines, beginning with the end of the road for former Congressman Zaldico. Pero end of the road na nga ba? Philippine authorities are now preparing for his return to the Philippines with a timeline of between 1 and 2-3 weeks. Ang tagal Oo. 1 to 3 weeks, okay. Kala ko 2 weeks, Donald Trump yun eh. Ko was earlier arrested in Prague, the Czech Republic. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. said they are now coordinating with government agencies and international law enforcement. Last night, President Bongbong Marcos confirmed Co's capture. That's after the former lawmaker attempted to cross into the Czech Republic without proper documents and was stopped at the German border. Interior Secretary John Vic Remulla said Co could be sent home within the next several days. Kung pauwi siya dito sa Pilipinas, kayo po mismo ang susundo sa kanya? Hindi na kailangan. Hatid na lang siya via commercial ng military attaché natin. Didiretso siya sa NAIA. Turnover to PNP. After that, again, he's brought to Camp Crame for processing, then brought to Sandigan Bayan. In fact, there will be more revelations in the coming weeks. Makikita nyo. The justice, the wheels of justice may be slow, but it grinds. Tuloy-tuloy yan. Kinaugilanan talaga ng aking kapatid na sinisigurado niya ang charges bago niya i-file. And I think he's ready. Before his arrest, Zaldico spent months in hiding while facing explosive allegations linked to the multi-billion peso flood control scandal. In a series of video messages, he turned the tables on the Marcos administration. And here's what went before the former lawmaker's capture. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. That was the warning from former Congressman Zaldico as he dropped a series of bombshell allegations linked to the multi-billion peso flood control scandal last year. Co-accused President Bongbong Marcos and former Speaker Martin Romualdez of orchestrating 100 billion peso in budget insertions for the 2025 national budget.
Ko claimed the directive came during the bicameral conference, alleging that Budget Secretary Amina Pangandaman relayed instruction from the President, which later confirmed by Adrian Bersamin. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. He insisted he was being made a scapegoat and even claimed he was told to leave the country. Malacanang and others accused have denied all allegations. Ko left for the United States last year, supposedly for medical treatment, but never returned. He later resigned from his post as congressman and was declared a fugitive from justice. Now, after months of hiding and a series of explosive revelations, Ko has finally been arrested. Ko faces graft and malversation charges in connection with a 289 million peso flood control project in Nawahan, Oriental Mindoro. A warrant of arrest had earlier been issued and the Sandigan Bayan had cancelled his passport. Ko has denied the charges. Now, reactions were swift following the confirmation of former Congressman Zaldico's arrest in Prague. For one, mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima focused on the need for Ko to validate under oath his explosive online claims of high-level corruption. De Lima calls for his immediate return to face graft and malversation charges pending at the Sandigan Bayan and urges government to simultaneously probe both budget insertions and the flood control mess. Meantime, political analyst Antonio Contreras is predicting a flood of anti-Marcos posts from the pro-Duterte camp. For former Duterte anti-corruption czar Greco Bilgica, local authorities should also arrest other personalities being tagged in corruption while ensuring the safety of Ko. Pro-Duterte commentators suggest that Ko might be used as a scapegoat or forced to follow a script that targets the Dutertes. Let's now see what's being talked about over at the Sandigan Bayan and the ombudsman from our mobile journalist Arles de los Santos. Arles, anong ugong-ugon dyan tungkol sa pagkahuli kay former Congressman Ko sa Prague? Arles. Lord at Dennis, no, humigit kumulang isang oras pa lamang ang nakalilipas mula nga ng Lord at ang signal natin. Pipihi tayo ng konti. Medyo mahina lang ang ating signal. Go, Arles. Ayan, habang inaantayin natin ang reconnection nitong ating mojo na si Arles de los Santos, maya-maya malalaman natin kung anong magiging impact nitong balita na pagkakaaresto kay Congressman Ko dito sa mga kaso, no? Na maraming kaso ng dispalko ng pera, korupsyon at iba pa. At kahapon nga, at nung isang araw rather, dumalaw ang ombudsman at ilang mga opisyal pa ng gobyerno para i-inspect yung flood control project naman na inuugnay kay Senator Bong Revilla, former Senator Bong Revilla, doon sa Bulacan. No, yung na-report na ron na natapos na pero nung pinuntahan nila, zero. Zero. Alright, so, Pwede pero na. partner, Oh. naniniwala ka ba talaga na, pag-uusapan natin pag-usapan mamaya. natin Kasi with Arlen. yung nagsabi niyan sa Pangulo ay yung ilang beses rin nagsabi na, may sighting kay sa ganyang bansa. No? Pero, okay, Arles de los Santos, pasok. Lord at Denise, humigit kumulang isang oras pa nga lamang mula nang natapos yung paglilitis doon sa Sandigan Bayan kung saan actually doon tayo galing. Pinukusan natin yung case actually ni dating Senador Bong Revilla para sa malversation case. No? Pero sige, pag-usapan natin itong kaso nga ni dating Congressman Zaldico. No? Actually, humarap si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Sandigan Bayan 3rd Division kung saan nabanggit nito mismo na may one-time delivery daw ito, no, papunta doon sa dating kongresista na si Ko na nagkakahalaga nga ng nasa 800 million pesos. And that's just for a one-time delivery para sa samot-sari mga flood control project na nandoon sa kanilang baluarte o nasasakupan. No? Pero bahagi lamang yan ng mga kasong kinaharap ni Ko dahil meron din siyang kaso doon naman sa 6th Division ng Sandigan Bayan
kung saan naman siya ay nahaharap sa kasong charges ng graft at malversation. Doon naman sa nakakahalaga na 289 million pesos para sa Anomalous Road Dike Project sa Oriental Mindoro, kung saan nga nasis na ng korte yung 16 na kanyang mga ari-arian. So Lord at Denise, kapag nabalik na dito sa Pilipinas si dating Representative Zaldico, ang posibleng mangyari ay silbihan siya ng arrest warrant kaugnay ng kanyang kasong graft at malversation sa 6th Division ng Sandigan Bayan. And then the court proceedings as usual, kailangan niyang mabasahan ng sakdal, yung return of warrant, and kung maaari yung mga kasunod pa niyan, mag-file siya ng mga counter affidavit. Kasi kung matatandaan natin, still at large yung kanyang identification sa inilalabas na listahan ng Sandigan Bayan, kaya nakikita natin talaga na kailangan pa rin talaga dumaan siya sa proseso nito. Pero hindi tayo nagkaroon, of course, ng pagkakataon na hingin yung panig ng Sandigan Bayan patungkol dito. Basta ang asahan natin kapag nakabalik na ito dito sa Pilipinas, gugulong yung mga kaso na kanyang kinaharap. Arles, sorry. Paulit, walang nagbigay ng kahit anong reaksyon dun sa statement na detained daw itong si former Representative Zaldico? Kahit sino man dyan? Sa Sandigan Bayan, Denise, at least, kasi it's an anti-graft court, and yung mga huwes doon, yung mga husgado, ay hindi talaga natin sila nakaka-interact. Hindi natin sila nakakadaupang palad kumpara sa Kongreso o sa Senado. Talagang nandun lamang sila sa taas sa kanilang stand, and rarely that they mingle with us. Pero kasi sa 6th Division kanina, wala silang pagdinig o paglilitis dahil naka 4-day work week or flexible schedule din yung Sandigan Bayan. Pero umiiral naman yung arrest warrant para kay Ko at yung pagtawag nga sa kanya bilang pugante at yung pagkansela sa kanyang passport at yung pagsis nga sa 16 niyang mga ari-arian. May balita ka ba, Arles, doon sa, ito medyo malayo-layong pero yung diwa ng kaso ay sa Isabela, yung store manager ng AFP, may mga nawawala raw kasi ng mga items from that store, may na-pick up ka ba ron? Nabalita kasi ito recently lang Arles, ng Sandigan Bayan. Wala pa tayo nakukuha tungkol dyan, Lord. Yung mas nafokusan talaga natin kanina ay yung paglilitis o yung pagdinig laban kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito na dati namang mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Okay, sorry. Naging state witness itong si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Tama, Arles. Does that absuelto na ba siya sa lahat ng kaso? Are there any cases filed against him? Paki-clarify nga. At ano nga ba yung status niya ngayon? Is he liable for anything now? Sa ngayon, Denise, si Henry Alcantara, tama ka, nasa ilalim na nga siya ng Witness Protection Program. On the recent development sa mga kaso, may ilan na parang na-drop na yung pangalan niya sa pagkakasangkot. Pero hindi yun ibig sabihin na hindi na siya maharap sa kahit anong parusa. Ang inaasahan lang sa kanya ay dahil nag-apply siya as a state witness, ay kailangan yung tulungan yung pamahalaan para makapagbigay ng mga detalye at mga impormasyon kung paano nga ba nangyari yung mga sabwatan na tinatawag sa ahensya ng pamahalaan, particular doon sa DPWH. Meron pa rin siya mga hinaharap na kaso, para meron pa din sa DOJ na kaugnay pa din sa mga kaso ng flood control pa din, sa connivance pa din sa paglabas ng mga pondo nito. Pero yung kanyang pagharap dito sa Sandigan Bayan ay siya kasi yung witness ng prosekusyon kaugnay ng 92.8 million pesos na umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At actually, naging mahaba-haba yung naging pagtatanong sa kanya. Dahil isipin mo na lang, kung meron tayong 7 akusado, yung 7 counsels ng mga yon, isa-isang magtatanong. Dagdag pa yung 3 mahistrado na nakaupo sa taas. Kasama dun sa mga pag-usapan, Denise, kung nagkaroon nga ba siya ng direkta na komunikasyon sa kampo ni dating Senador Bong Revilla, kung saan sinabi ni Alcantara na wala at inutusan lamang siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na magpasok ng mga proyekto, at si dating Senador Bong Revilla nga yung proponent nito, at meron itong kickback na aabot nga sa umunoy 30%. At pag-amin na ni Alcantara
hindi niya alam no kung napunta mismo kay Revilla yung pera para doon sa proyekto na iyon dahil dineliver lamang daw ito ng kanyang driver kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaya ang tanong ng mga mahistrado, sino bang nabukulan? Yun yung line. Nabukulan siya ni Bernardo and possibly no nila Bryce Hernandez na humawak mismo ng proyekto na ito no only to find out na ito nga ay non-existent. Oo. Pero okay, palinaw lang Arles, ano? Ngayon nagkaroon na lang ocular at nakita mismo ng mga opisyal yung non-existent, yung talagang multo na proyekto pero na-report na 95% finished na daw. So ito ba, siyempre, ibig sabihin ba nito parang i-express na yung hatol dito o mapapabilis, halimbawa, ang ipapataw, halimbawa, na paghuhusga? Lord, nitong Miyerkules, no, April 15, personal na bumisita yung mga mahistrado at yung mga depensa at prosekusyon no, kabahagi ng mga grupo na ito doon sa Pandibulacan, no, particularly doon sa Purok Sintuco, Bunsuran sa Pandibulacan, no, kung saan nga walang natagpo ang istruktura doon. No? But does this mean na bibilis yung kaso? Hindi pa natin masasabi dahil yung hearing na inattendan natin ngayon, Lord, no, ay para pa lamang sa bail hearing. Hindi pa yun mismo yung formal trial na yung talagang all out at pinipresenta yung lahat-lahat ng mga ebidensya at mas matindi yung mga cross-examination. No? Siguro na-determine lang dito kasi kailangan sa bail hearing matignan at matimbang kung malakas nga ba yung mga ebidensya laban dito kay Revilla. No? So, ang ginigiit kasi ng defense sa Lord ay hindi raw ghost project na matatawag yung nakitang kawalan ng istruktura doon kasi iginigiit nila na meron daw sheet piles na nasa ilalim ng lupa. Yeah. So technically, ang sinasabi nila, after all, this is not ghost project. Incomplete this is lang. incomplete. So, kasama sa tinatanong ng mahistrado, kung igigiit ninyo na hindi ito ghost project, meron ba kayong maipakikita na flood control project sa ibang lugar na kaparehas ng ID nito at kaparehas ng pondo nito na masasabi nyong ginawa? Hindi naman sinabi ng ng depensa na may maipapakita sila, pero ang ginigiit nila hindi ito ghost flood control project, kundi incomplete lamang. No? Tila lumalabas nga kanina, ganun talaga yung kanilang posisyon. No? Pero alam mo nyo, Lord at Denise, ang hamon ay kung paano nga talaga iko-connecta kay dating Senador Bong Revilla yung umano'y kickback nga no, na kanya raw nakuha, yung 76 million, parang may sabwatan daw kasi talaga para i-falsify. No? Kasi ang tanong kanina, Lord, ng mahistrado mismo kay Alcantara, gaano ba katagal ginagawa ang isang flood control project? Sa estima niya ay nasa 3 buwan. So that will be 90 days. No? Pero lumalabas dito sa Pandibulacan project na in 21 days ay naka 95.17% completion rate na agad ito. No? Dahilan nga para malabas agad yung 76 million pesos na pondo para rito. Mas pinalala yung tila hamon sa prosekusyon na idiin si dating Senador Bong Revilla dahil ayon kay Alcantara, yung na-deliver na pera kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay pera galing doon sa kontraktor ng proyekto dahil yung mga advance payment na tinatawag. No? Kapag na lumusot kasi yung project proposal doon sa NEP, may advance payment. And then pagdating sa GAB na tinatawag, meron ulit advance payment. And then kapag nandun na sa BICAM, pumasok ulit and naka-release na doon mismo sa GAA, doon na nagdidire-diretso yung pagbibigayan nila ng mga pera. No? So, ang aabangan natin dito, Lord, kung meron man na hamon kung paano nga ba ito kinukonekta kay dating Senador Bong Revilla, darating, alam natin kasama sa listahan ng witnesses for bail hearing si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Ang galing ng depensa, no? Congratulations sa law school na nag-train doon sa mga abogadong yun. Lumalabas, hindi naman siya magnanakaw. Tamad lang. I was gonna say nga, does that actually even make a difference or less? Because at the end of the day, there's still no structure there. You still have to look at the books and see saan nga ba napunta yung pera. May pagkakaiba ba talaga or they just want to be very technical about it? Parang lumulusot eh. Hindi pa tapos kasi parang Hindi pa tapos actually, no, Denise. And actually itong kaso na ito, no, for malversation case. So actually yung buong kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla at ng kanyang mga kapwa-akusado
malversation through falsification of public documents. So pineke daw yung completion report nito na ayon kay Alcantara, hindi niya raw alam talaga na ghost project ito dahil hindi raw ito yung kanyang mga tinatrabaho. At nalaman na lamang daw niya na ghost project nga itong nasa Pandibulacan matapos yung SONA ni PBBM. If you remember yung kanyang remarks na mahiya naman kayo. No? So tumawag daw si Yusek Bernardo sa kanya at pina-assess yung mga proyekto doon at doon nga nalaman, napag-alaman na meron ngang ghost project doon at pinagsabihan niya pangaraw itong sina Bryce Hernandez at yung iba niya pa na mga kasama doon dahil ang sabi 95% na pero sa mga report sinasabi na may completion na, may mga progress na pero nung nakita nga wala talagang lumalabas na proyekto. Kawawa naman si Boss Henry. Inaakusahan ng kung ano-ano. Alam mo, habang nakikita kayo mga images na yan, parang may tumutunog sa loob ng isipan ko. Ano yung tono? Ano yung What? Oh, may budot soundtrack. Ang ending yan. Arles de los Santos. Okay, ano ang mas malupit? Yung nagko-cover ka kahapon at may talagang yung amoy nung nasusunog na kung ano-ano o yung mga narration ng mga o kung ano pati yung depensa ng senador kung ba sa palusot. Ano mas masakit sa ulo? Parang gusto kong maligo na lang sa labas ng tatabo ako. Arles de los Santos, maraming salamat sa iyo, Arles. Mula sa Sandigan Bayan ng ating Mojo, si Arles de los Santos. Si Arles, speechless din. Natatawa pa si Ay, naku, mag-time out nga muna tayo. Pero marami pa po kaming kwento sa inyo tulad ng susunod nyo mapapanood sa Global Headlines mula sa Associated Press. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. President Donald Trump has announced that Israel and Lebanon have agreed to a 10-day ceasefire. Trump also invited the leaders of Israel and Lebanon to the White House for what he says would be the first meaningful talks between the countries since 1983. The head of the International Energy Agency says Europe has maybe 6 weeks or so of remaining jet fuel supplies. IEA Executive Director Fatih Birol warned of possible flight cancellations soon if oil supplies remain blocked by the Iran war. A federal commission has approved the design concept for the triumphal arch that President Donald Trump wants to build at an entrance to the nation's capital. The arch is one of several projects, including a new White House ballroom, that the Republican president is pursuing to leave a lasting imprint on the city. Paramount Skydance CEO David Ellison promises to release 30 movies a year between Paramount and Warner Brothers. He committed at CinemaCon in Las Vegas to a 45-day exclusive theatrical window starting Thursday, emphasizing his dedication to cinema. This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. More news. The Commission on Audit has ordered the return of millions of pesos in confidential funds from the Office of the Vice President. That's over unsubstantiated and disallowed expenditures by the OVP. As to what that means exactly, a News 5 correspondent Marian Enriquez explains. 73.287 million pesos in confidential funds. That's what the Commission on Audit, or COA, is requiring to be returned by the Office of the Vice President based on the issued notice of disallowance. This amount comes from the 125 million pesos secret budget allocated to Sara Duterte's OVP spent during December 2022. This decision by the COA and bank is considered a significant development in the confidential funds debate. This now puts a stop to the OVP's continuing use of still pending with COA excuse on questions whether their use of the controversial budget 4 years ago was above board or not. This means the matter is already closed. However, the Vice President's camp can still bring the matter to the Supreme Court. But in the 22-page COA and bank decision, they found that the Office of VP Sara failed to submit the necessary justification or clarification for their confidential expenses. The OVP also failed to show proof that their confidential operations were successful.
It appears that 69.7 million pesos of this was used by the Vice President for payment for cash rewards, various goods, and medicines. Previously, the Vice President's camp presented a general statement in their accomplishment report stating that 100% of confidential activities were implemented without any untoward security-related incident. But COA maintained that this was not sufficient as the Vice President's camp did not present details or a breakdown of the expenses nor a narrative of successful information gathering or surveillance. The use of confidential funds for the purchase of tables, chairs, desktop computers, and printers worth 3.5 million pesos were also disallowed by COA. This is due to the lack of official receipts or sales invoice for the purchase. The OVP only presented acknowledgement receipts. Aside from VP Sara, COA also named as responsible in the notice of disallowance Special Disbursing Officer Gina Acosta and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. For House Public Accounts Committee Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, COA's affirmation of findings is clear. I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. No? Manila 3rd District Representative Joel Chua also believes that even without including the testimony of the alleged former aide and bagman of Duterte, Ramil Madriaga, the impeachment complaints against the Vice President will still stand, especially with the NBI findings showing similarities in the handwriting of those who signed the acknowledgement receipts for the confidential funds. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kahapon, magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. So what will happen if VP Sara returns the more than 73 million pesos as required by COA? Kahit kung magsoli ka ng 73 million, malversation has still been committed. Hindi ba? At the level of the Ombudsman. Even if you return 73 million, an impeachable offense has still been committed as far as the impeachment is concerned. It was still a betrayal of public trust. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. We teleport over to the Senate with the biggest story of the day still, the arrest of Zaldico in the Prague, Czech Republic. But what are senators saying? For that, we'll be asking our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, meron bang mga naniniwala at hindi naniniwala o hindi pa rin naniniwala na nahuli si dating Congressman Zaldico? At ano, tuloy na ba siguro yung Blue Ribbon Committee hearing? Nakumpleto na ba ang mga pirma o isa na lang ba talaga? Lord Denise, so far ngayon, ilan pa lang mga senador ang nagbigay ng kanilang komento tungkol dito sa arrest ni former Congressman Zaldico. Pero ang nasabi dito ni Senator J.B. Ejercito, isang welcome development daw ito at naniniwala raw siya na makakapagbigay ng kaalaman and ambag din itong si Zaldico pagdating nga dito sa malaki raw, pinakamalaki if not the biggest corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, pagdating naman sa Blue Ribbon, ang nasabi naman ng chairman ng komite na si Senator Ping Lacson, so far yung mga pagdinig ng Blue Ribbon ay deferred pa until mailakad na o maisalang na yung partial Blue Ribbon Committee report sa plenaryo. So far kasi 6 na ang pumirma. Originally 4 pa lang ang unang mga pumirma dito, si Senator Ping Lacson, Senator Lisa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and then kahapon dumating na netong linggo na to, nadagdagan na ng 2 pirma ni Blue Ribbon Committee Vice Chairman Senator Erwin Tulfo pati ni Senate President Tito Soto. Kinlarify natin kay SP Soto kasi hindi siya nakalista as ex-officio member nor member ng komite. Pero ang sabi naman ni SP, wala naman daw nagbabawal sa Senate President na pumirma bilang miyembro doon nga sa partial Blue Ribbon Committee report. At ang sabi naman ni Senator Ping, kampante naman daw siya, kumpiyansa siya na makukuha na yung natitirang 3 pirma para makumpleto na yung 9 signatures and maisalang na itong partial committee report sa plenaryo. Doon, pagkatapos daw nito kapag formal lang naihain to, nagkaroon na ng amendments or maybe yung Q&As sa mga senador at first chance, sabi ni Senator Ping, iimbitahan daw nila itong si Zaldico sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At dahil nakikita niya raw na mukhang may interconnectedness yung narratives ni Zaldico, pati yung narratives sa mga ex-marine or uniformed men na nagsasabing nag-dispatch nitong mga maleta na nilalaman ang mga kickback mula sa flood control projects, plano nilang pagsabayin
or not i-calibrate daw yung pagdinig. Pero mukhang mas maganda raw na pagsabay ng mga ito para raw matignan kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo or maybe half-truth, half-lie, and so on. At ilan din daw sa maaari pang imbitahan kung sakaling mabanggit ito ni Zaldico kapag sumalang na siya sa pagdinig ng Blue Ribbon, sila dating Yusek Adrian Bersamin, pati dating Budget Secretary Amina Pangandaman. But then again, ang sinasabi din dito, ang tinitingnan din nila is since meron pending na arrest warrant galing sa Sandigan Bayan, kailangan muna may pahintulot din daw ito ng korte, yung pagsalang ni Zaldico. Okay, para paglilinaw lang, Marymon, yung pag nakumpleto na yung pirma halimbawa, akala mo naman pag nakumpleto na yung pirma, makakasuhan at makukulong agad yung mga nakasuhan. Hindi. Ibig sabihin lang nun, oras sa yon para isa lang at pag-usapan pa lamang kung magre-recommend ba silang kasuhan. Ganon kalupit. Pero ano nga raw ba'y dahilan kung bakit yung ilang mga majority members ay hindi pumipirma, Marymon? Sila ba'y nagsabi na sila may duda doon sa report na ilalabas ng Blue Ribbon Committee? Lord, ilang linggo, buwan na nga yung lumipas ever since pinaikot na ito. Yung official na copy na kasi may nag-leak nga sa media, ito yung drafted na copy daw ng committee report, pero meron ng pinaikot talaga na yung selyado na to, yung hinihintay na talaga yung pirma nitong mga senador. Ang nasabi ni Senator Ping, may ilang mga miyembro daw kasi from the minority ang nagsasabi sa fellow Senate block mates nila from the majority na medyo wait muna, wag muna raw pirmahan. And ito kasi from the minority, naglabas sila ng tinatawag nilang minority report, but then again, hindi pa raw ito matatawag na minority report hanggat hindi nasasalang sa session yung committee report ng Blue Ribbon. And ang pinaghuhugutan ng minority dito, as reflected din sa naging conversation natin kay Senator Amy Marcos itong Wednesday, hindi raw sila satisfied sa naging scope ng investigasyon ng Blue Ribbon. Yung mga pangalan daw na inimbestigahan, ang hinahanap pa raw talaga nila yung bigger fish at sea. Kaya nga, ang sabi ni Senator Amy, hanggat hindi raw buong-buo yung investigasyon, hindi raw siya pipirma ng minority, ng Blue Ribbon Committee report. But then again, kapag nakompleto yung 9 signatures, hindi ibig sabihin nun, kung ano na nilalaman nung Blue Ribbon Committee report, iyan na yun. Isasalang siya sa plenary floor para kung meron para mga question or concerns ang mga senador, pwede raw doon mapag-usapan. Kabilang na dyan yung language use. Kaya nagkaroon din ng delays nitong mga lumipas na buwan, yung paglabas talaga at pagpirma kasi may questions sila sa language use na imbes daw na gamitin yung nire-recommend to undergo further investigation, yung preliminary investigation, nagtutulog daw kasi yun sa ordinaryong taong may kaso na. So yun yung nagkaroon ng tweaking, medyo sinoften nila yung language. And yan yung nilalaman ngayon ng committee report na waiting na lang sa 3 natitira pang pirma. And so far, from the 17 members kasi, ilang mga miyembro pa, for context na lang. From the minority, for example, sila Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lito Lapid, Senator Lauren Legarda, Senator Raffy Tulfo, Senator Mark Villar. From the minority, ito si Senator Rodate Marcoleta, Amy Marcos, Joel Villanueva, Bongo, and si Senator Robin Hood Padilla. Ex-official members, Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, Majority Leader, Senator Mig Subiri. Siyam lang ang kailangan. Ilan na lang ang kulang, Marymon? 3 na lang. 4 na kasi nung kasimulaan pa lang si Senator Ping, Senator Bam, Senator Risa, Senator Kiko, then this week nadagdag 2, Senator Erwin Tulfo, pati si SP Soto. Meanwhile, kung walang additional 3 pirma, walang mangyayari dyan. Hindi yan uusad sa plenary para pag-usapan muna. Kung hindi sila sang-ayon, wala ba nag-argue halimbawa na di doon sa plenary discussions, doon pag-usapan kung ano yung pwedeng idagdag o yung pag-ano ng lingwahe. It's not as if naman pag nag-recommend sila ng kaso, makukulong agad yung mga yon. Recommendation lang ang maaari nilang gawin, di ba? Yan, Lord, yung sinasabi ni Senator Ping na lahat naman daw ng mga question or concerns or clarifications point of clarifications ng mga senador, maaari naman daw yung ma-bring up sa plenary floor. But then again, hindi niya raw din ipe-pressure itong mga senador sa kanilang pagpipirma. Yun yung sinasabi ni Senator Ping last month pa na baka raw dahil 4 na ang pahina ito, kaya kinakailangan daw ng oras para pagnilayan, isa-isahin daw yung laman nito. But then again, kung may mga question or concerns pa sa nilalaman ng committee report, pwede raw yung mapag-usapan talaga sa plenary floor. Pero yan, pagka hindi pa siya formal na naihahain, hinihintay pa rin natin hanggang until then yung magiging schedule ng pagdinig ng Blue Naisip Ribbon. akong magandang idea dyan. Alam mo yung mga meme, yung mga TikTok videos, Na ano? yung may tekstong gumaganyan-ganyan. But Marymon, can I just
quickly ask, how common is that in consideration yung language for the public? Hindi naman kailangan na sobrang in layman's term. Kumbaga dapat naiintindihan lang nila, sila mismo mga mambabatas, because this could be a case na parang ititweak na lang siya endlessly hanggang tuluyang maintindihan talaga ng taong bayan. Denise, ito kasing ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, yung mga inquiries nila, it's in aid of legislation. So lahat ng recommendations na ilalabas nila at ang sinasabi din nila dito, kailangan yung maiintindihan din daw ng tao ng mas malinaw. Kaya nga sinasabi Senator Ping, kapag ka-ililaymanize daw, ang tunog daw nun, yung recommended na filing of charges, nagtutunog may kaso na. So ang hindi naman daw yun pasok sa scope ng trabaho ng Senado. Kaya inayos nila, so recommended to undergo further investigation o kaya naman yung preliminary investigations na ginagawa na sa DOJ o kaya naman sa Sandigan Bayan. And since in retrospect, may mga matatalakay din dito, possible na yung mga nalabag na batas, and pagdating kasi sa batas, kailangan mas simple siya na at first glance kung paano siya makikita ng mga tao, yun yung pinaka-ibig sabihin nun. Kaya very critical din daw etong mga senador tungkol nga doon sa naging language use. Kasi magiging part ng record yan. Eventually, yung mga henerasyon, mga 30-40 years from now, mababasa yan at magkakaroon ng impression. So kung usapin nila yung abogado nila Bong Revilla, di ba? na hindi ghost project. Hindi ghost project. Incomplete lang. Incomplete lang. Mary Mon Reyes, tsaka ako na tatanong sa'yo yung sabi ng isang senador na tinago niya raw yung isang hindi pumapasok na senador. Wala na kasi tayong oras. Tama? Pasalamatan natin ang ating mojo sa Senado, si Mary Mon Reyes. All right, at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. Undersecretary Claire Castro says the Presidential Communications Office has already endorsed 3 vloggers for investigation over alleged fake news. This comes after health claims against the president, which the palace says were fabricated. Castro says those involved should expect consequences, saying they are fully aware of their actions. She stressed authorities are not curtailing freedom of expression but are targeting only those who deliberately spread false information that could disrupt public order. Meantime, President Marcos visited the Benguet Agri-Pinoy Trading Center and the Vegetable Trading Post in La Trinidad, Benguet, earlier today. He inspected farm equipment and input set for distribution to farmer groups and checked wholesale trading activities at the facility. The president also met with farmers and stakeholders, many of whom have been affected by current issues in the agriculture sector. And motorists may see another round of fuel price cuts next week, according to the Department of Energy. An industry source said diesel prices could drop by up to 15 pesos per liter, while gasoline may become cheaper by nearly 3 pesos per liter. Energy officials noted that the downward trend could continue if global market conditions remain stable in the coming days. However, they warned that any escalation of tensions in the Gulf region could reverse the trend and push fuel prices back up. And we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Energy Regulatory Commission authorized Meralco to collect an additional 4 billion pesos from its customers over a 12-month period. This will allow the utility giant to recover costs related to a power supply agreement with Excellent Energy Resources Incorporated. On Business World, the Philippine Institute for Development Studies projects an additional 1.34 million Filipinos will be pushed into poverty this year. This is due to surging oil prices caused by the Middle East war. The national poverty rate is projected to rise to 14.4%. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And in other news, the Department of Trade and Industry, or DTI, has conducted a price monitoring inspection of basic necessities and prime commodities in Muntinlupa. The DTI assures prices remain stable and supply is sufficient. For the details, let's talk to our mobile journalist, Francis Rivera. Francis, sa inspection ng DTI, ano-ano raw yung mga hindi gumalaw
ang mga stable naman na mga primary consumer goods. Yes, Pops Lord. Magandang tanghali, Pops Lord and Denise. At kanina nga, pinisita ni DTI Secretary Roque, Cristina Roque, itong isang supermarket sa may sa may Muntinlupa, ano? At ayon niya doon kay Secretary, yung supermarket na napuntahan nila sumusunod sa standard at least kung saan niya ay nilabas ng DTI kung ano yung mga suggested price para doon sa mga basic necessities and prime commodities, ano? Gaya na nga lang doon sa tinapay na ngayon ay nagkakahalaga na ng 44 pesos to 85 pesos per pack. So ganun din yung mga canned goods, no, katulad ng mga sardinas, no, ay nagkakahalaga ng 23 pesos to 25 pesos sa isang piraso. At doon naman sa mga kape, no, na 3-in-1 coffee ay nagkakahalaga ng 8 pesos to 14 pesos per sachet. And Lord, bukod doon, no, pinalalahanan tayo ng DTI at lalong-lalo na yung publiko na wag mag-panic buying, hindi naman kaya mag-hoard dahil ayos at marami sufficient pa raw yung supply, no, ng ating mga goods, no. Ayon yan din sa mga manufacturer, katulad nga nitong isang supermarket na binisita kanina ni Secretary Roque. Francis, is there a way for the consumers to again double check everything, yung mga presyo, no? Saan nila pwedeng ibanggayan para alam nila na talagang yung presyong binibili nila sa tindahan or sa grocery ay yung SRP talaga? Merong list, no, na maaaring tignan ng ating mga consumer o mga kapatid nating mamimili, no, doon nga, no, maaari nilang tignan yan sa Facebook page ng DTI at yun yung guide mismo, no, o yung mga guide mismo kung ano yung tamang presyo, no, at lalo na ngayon na wala muna or no price na pinapairan ngayon ang DTI. So ibig sabihin simula kung una kasi April hanggang April 30 lang, no, at in-adjust to hanggang May 10. So until May 10 dapat walang gagalaw o talagang monitor nila na hindi dapat gagalaw ang presyo nitong mga produkto or itong mga goods natin. Okay, what is the recommendation by DTI naman if, let's say, may mga consumers na nakakakita ng mga matataas na presyo? Yes. Yes, Denise, no, at isa doon sa sinabi ni Secretary kanina, no, ay maaaring isang punyito sa kanila kasi yung maaari kasing may paglapag ito, no, doon sa binigay nilang list, no, lalo na ngayon kailangan tataas, so wala talaga o hindi talaga kailangan magtaas ng presyo, mga regulation daw or may mga paglapag kung sakali kung ang papatunayan at ayan daw ay sisilipin at iimbestigahan, no, kung hanggat puntahan nila kung ano yung mga naging batayan itong mga supermarket or itong mga retailers kung bakit medyo tumaas or bakit hindi nagmamatch doon sa list ng DTI yung kanilang mga tinitindang goods. Okay. Sige. Bago tayo magpasalamat kay Francis Rivera, ang ating mobile journal, may nagpapatanong kung magkano raw yung isang case ng beer dyan. Pero PM Iski na lang daw kamo ang ating mojo sa Muntinlupa, si Francis Rivera. Thanks, Francis. Okay, again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. April 17th, 1961. Hundreds of Cuban exiles trained by the CIA invade Cuba's Bay of Pigs, trying to topple Fidel Castro from power. But the invasion fails, a political embarrassment for President John F. Kennedy, just months after taking office. This was a struggle of Cuban patriots against a Cuban dictator. While we could not be expected to hide our sympathies, we made it repeatedly clear that the armed forces of this country would not intervene in any way. 1970. The 3 astronauts of Apollo 13 splashed down safely in the Pacific Ocean.
days after a ruptured oxygen tank crippled their spacecraft on their way to the moon. 1790, Benjamin Franklin, author, publisher, inventor, and one of America's most famous founding fathers, dies in Philadelphia at age 84. 1837, J.P. Morgan, a financial giant in American capitalism during the late 19th and early 20th centuries, is born in Hartford, Connecticut. And 1964, an automotive legend is born. Ford rolls out its sporty new convertible, the Mustang, at the New York World's Fair. It's an instant hit. Today in history, April 17th. David Melendi, The Associated Press. Mindanaoan fashion ang binibigyang spotlight ngayon ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Kabilang nga riyan, itong pieces na adorned with textiles, likha ng Mindanaoan designer na si Nino Franco, na available online. To be able to see their work reflected on my collab collection with Nino Franco is very, very special. And it just really allows me to feel very proud that I'm allowing their stories to be seen and heard by other people through my platform. Bukod dyan, always updated si Kat sa mga nangyayari sa pageant world. Nang hinayang nga siya dahil sa mga past issues ng Miss Universe, lalo't alam niya gaano kahirap ang mag-compete. I'm expecting an improvement. I think I'm right there with all the other pageant fans na as of late, because I'm someone as a former and also as a fan and someone who believes in the platform of pageantry, I've seen it lacking in the last few years, which makes me sad because again, I'm someone who values being a representative. Speaking of representative, buti na lang daw sa Pilipinas consistent tayo at pangmalakasan ng labanan. Katunayan, isa ang kasalukuyang Miss Universe Philippines batch sa malalakas na candidates with veteran and new faces in the game. I think that we have a very strong batch of candidates this year. So I feel like whoever is the eventual winners and owners of the crowns, that the Philippines will be in good hands. Abangan ang exclusive rehearsal visits sa News 5 at on-ground activities with the girls at panoorin ng Miss Universe Philippines sa May 2 dito sa 1PH. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Afternoon Delight. Kumakaway kami ngayon sa inyo kasabay po ng pagkaway ng weekend. And our delight of the day, naku, kanina pa kumakaway-kaway din sa akin itong egg tarts. Napasok pa rin nga sa ating theme of the week na itlog. Portuguese egg tarts. Portuguese egg tart. Eh si Zaldico nahuli sa Czech Republic. Ayun. Sige. Pero ang hawak raw niya ay Portuguese passport. Yes. Ooh. Tignan natin direct. Paano ko baga? Ayan. Ganda. Tikman nga natin to. Marami siguro magtataka. Anong kaibahan nito sa egg pies? Ano nga ba? Tart versus pie. No, pero yung pagka-cream niya, yung pagka-custardy niya, is it the same? Flaky. Ang sarap. Gusto mo kanin? Pwede. Double rice, please. Ano nga sa ilalim? Ano sa ilalim? Ba't na yung kulay? Baka yun yung mga yung mga sa Cracker Jack, yung mga libreng mga toys. Ano yan? Tahong? Kulay tahong nga eh. Alright, here's some stories on social media. Ano yun? Okay. A piece from The Guardian. Si U.S. Secretary of War Pete Hegseth channels his inner Samuel Jackson with his quoting this Bible verse, not from the Bible, but from Pulp Fiction. Taga hinahanap ko eh. Wala bang video? So, anyway, sa harap ito ng mga magre-rescue o ng mga nag-rescue doon sa airman na na-down sa Iran. Supposedly, Ay, nakita ko na. Sige, si go. Hegseth, in appealing to the Christian right, kasi pati si Trump din kasi di ba, kailangan nilang i-manage itong backlash doon sa
yung ano ni sa Santo Papa, no? Pero malakas ang support pa rin, or hindi ko alam, nagdudwendel naman support from the Christian right. So, ang gimmick nila ngayon ay nagko-quote sila ng, they try to be biblical. Oo. Yan. So ito, Ang problema, yung ni-recite niyang verse ay hindi yung actual verse, pero it's yung sinabi ni Samuel Jackson sa pelikulang Pulp Fiction na pag hindi pa napanood ng kung sino man yun, balita ko, grounds for divorce daw. Basahin ko lang yung isang short line kasi medyo mahaba yung yung sinabi ni Samuel L. Jackson. Pero yung nakalagay doon is, "And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you." Okay. Iyon ay in-improvise lang ni Samuel Jackson. Galing In-improvise yun. Ang ironic dyan, mas maganda yung improvisation niya kesa doon sa actual quote. Yung Ezekiel 25:17 simply says, "I will carry out great vengeance on them and punish them in my wrath. Then they will know that I am the Lord when I take vengeance on them." Minsan, ang sining ang nagpapadakila ng ilang mga religious na mga bagay. Art elevates. Pete Hegseth, baka lasing na naman. Sige. Ito, pag-usapan na lang natin. Sablay, no? Mag-google na nga lang. Siguro yung unang lumabas, si kay Samuel Jackson. Sikat na sikat kasi, oo. Pero sa lahat pa po ng hindi nakakanood ng Samuel Jackson, Samuel Jackson, ng pelikulang Pulp Fiction by Quentin Tarantino, Onyong, ipapanood ang kailangan manood. Dahil ang cinema, at least sa makabagong panahon, yun ang delineation ng before and after Pulp Fiction. Sige nga. Medyo na-judge tayo eh. Okay. Talaga, Onyong. On a Philippine Star, Trump says Pope must understand nasty world. Okay. Pwede bang meron magpaliwanag kay Trump na ang Santo Papa ay hindi si Batman? Hindi niya concern ang crime. Oo. Ang radical na idea ng Christianity is the idea of understanding, peace, and forgiveness. Sa isang mundo na nagsasabi na pag sinampal ka sa sa isang pisgi, ay... Ibigay mo yung kabila. Hindi. Ay, ano? Yung dati, Oo. before Christianity. Oo. Sunugin mo yung kalaban mo. Ganon talagang mas brutal, mas malupit ka dapat. Ganon ang... Pero ang radical ng idea na papatawarin mo yung may atrasyo Nagkasala sa'yo. Oo. Nothing is more radical than that. Maaari sabihin, loser! Pero yun ang basic tenets kasi ng Christianity. At least yung New Testament. Yung Old Testament, Samuel Jackson yun. Or Secretary of War. MAGA, mounting about generally anything. This is I Saw the Signs. Today's edition, delivery for the Donald. Sige nga, patingin nga. Lalapit ako. Okay. The White House. Ito yung yung DoorDash. Yes, Oo. Okay, so nag-tip daw si Trump ng $100 yata. Pero ang awkward pa nung pagkakaabot niya. Kasi? Alam mo yung hindi, parang inaabot mo sa batang paslit. Nanay na to eh. So parang kung ako yung inabotan, medyo may insulto ko. Baka kailangan maipakitang nag-aabot talaga. Okay, next Maraming sinasabi yung babae na, alam mong talagang common plaint ng mga Amerikano na, okay, next, sorry. Ano yung nasa ilalim? Ayan. Okay, I'm Donald McDonald. Donald McDonald. Pero ang lalaki ng mga kamay eh. Maliit ang kamay ni Trump eh. MAGA Pero fries. kita mo naman sa may kulay nung neck. Leg. Nung leg, Next. Medyo orange din.
Oo nga naman. Ano yung nakasulat sa ano niya? Delivery for Dr. Jesus Balamang. Okay, next. Aba, The Last Supper. Everything ready for the Last Supper. The greatest Last Supper ever. Uy, alam niyo baka seryosohin ni Trump yan. Ano? Yan, yung mga ano na yan. Panindigan niya yan. Baka mag-post ulit siya na mag-post. O, problema niya, kukulangin siya sa 12 disciples. Eh. Kasi lahat finire niya na at bad trip na sa kanya. Pero ano kayang rason niya dyan? No? Ito, meron tayong trivia. Sharon Simmons, the DoorDash grandma who made the White House deliveries from Arkansas and was one of those who appeared in congressional hearings in favor of Trump's One Big Beautiful Bill. You get the kind of government you deserve. Ayun. Okay. Sige. Wala na tayong oras batiin Wala na nanonood. Pwede daw mabilis lang. Tito Redel, Tita Jane Catapia, good afternoon po. Wala tayong time batiin si Aaron Revilla at ang tatay ko na hindi tayo mapapanood ngayon kasi sira yung TV daw niya. Sa kapatid ko, maawa ka naman sa tatay mo, paayos mo yung TV niya. Okay, that will have to do it for us this week. Thanks for watching Afternoon Delight. Happy weekend, everyone. Ako po si Denise Tan. Lourdes Vera po sa Lunes ulit, alas 2:00 DJ set, Peppercorn, San Juan, La Union. Have a delightful afternoon. Happy weekend sa ating lahat.